nakikita naman natin na lalo nilang kinukutya ang mga Duterte. Lalo nilang sinisiraan ang mga Duterte, lalo na si Vice President Inday Sara. At lalo nilang ginagawa yung ganyan na lahat na lang ay ibinibintang sa nakaraang rehimen. Samantalang alam naman ng taong bayan na mas maganda ang kanilang buhay, mas tahimik ang kanilang kapaligiran, mas mababa ang presyo ng mga pangunahing bilihin nung panahon ni Duterte compared to ngayon. Opo, Isa kang presidente pero ang hinahanap ng taong bayan ay ang vice-presidente. Pastilan. Isang malaking insulto to sa iyong office, Marcos de Jr. Anong nangyari kasi mga kadunatics? Etong mga kababayan natin sa Cebu City, especially itong mga vendors natin sa Carbon Public Market, ay nananawagan ng tulong kay Inday Sara Duterte. Vice President Sara Duterte help Carbon Public Market. Ikaw yung Pangulo. Bakit hinahanap si Inday Sara? Anong meron mga kadunatics? Akala ko ba mahina na ang mga Duterte sa Cebu? Bakit si Inday Sara pa rin ang hinahanap? Nako, mukhang hindi ata nakuha ni Bongbong Marcos ang Cebuanos mga kadunatics. Pabalik-balik pa naman yung mga detractors ng Duterte dyan sa Cebu para makuha nila yung loob, yung tiwala ng Cebuanos. But we are wise enough mga kadunatics. Alam na natin kung sino yung totoong nagsaserbisyo at sino yung mga kurakot, magnanakaw. Kaya ito, ang context ng kanilang pananawagan mga kadunatics ay ang Carbon Public Market gustong gawing private na total control of Cebu 2 World Incorporation mga kadunatics. So, gusto nilang ipadispose ang joint venture agreement between the local government and private incorporation mga kadunatics such as Cebu 2 World. Kasi ang mangyayari niyan, makontrol sila. Baka paalisin sila mga kadunatics at yung mga kakilala nila yung ipasok. So, mahirap na. Wala daw silang problema sa modernization mga kadunatics. Basta yung full control ay nasa publiko. Hindi naka-privatize mga kadunatics which ang control nila is limited. Ayun, nananawagan sila kay Inday Sara Duterte mga kadunatics ng tulong. And I hope Inday Sara Duterte will visit this place as soon as possible. Ito yung video, may kunting video tayo na papanoorin mga kadunatics kung saan sila ay nagrarally ngayon. Ayan, okay. Sobrang nakakaawa kasi nasa 700 vendors ang nakikinabang sa Carbon Public Market ng Cebu. Pag ito ay hawak na ng isang company, ay siguradong maraming changes at siguro babawasan na nila kung ano pang gusto nila mga kadunatics. They can do whatever they want because it's their own now. So, pumalag ang mga kaawang vendors at mga magsasaka. Yes, mga kas! Hala, anong garali nga sila? Garali sila kay Carbon Market sa public market. Yan. It's not a private, it's not privatized. Hindi pa privatize mga kas. Garali sila karon here at Carbon. Paglaban dyan nila ang right sa tauhan. Lalo dyan sa gobyerno, maminaw ba sila ani? Kung sa ba ilang pamingstar ani? Nako, minaw. Wala. Yes, Hindi mga makinig. kan. Nagyari to sa mga kaos. Pwede sa labas ng tubig mo. Babang na dyan mga kaos para sa vendor, para sa market. Nakakaawa mga kadunatics kasi mahal pa yung mga bilihin ngayon, okay? Kinawawa pa yung mga magsasaka. Tapos pag ma-privatize to, baka tataas yung renta nila mga kadunatics. It's good for the businessmen, but it's not good for them. Kasi, kakarampot nakita lang yung gusto nila, yung may maipakain sila araw-araw sa kanilang pamilya. Tapos pag ito yung mangyayari, talagang kawawa ang mga Cebuanos, itong mga vendors talaga. Huge corporation mga kadunatics ay wala na silang pakialam kung anong mangyayari sa baba as long as maka-benepisyo sila sa agreement na to. I hope so na hindi mangyayari talaga na
baguhin ang patakaran dyan sa carbon public market. At ito mga kadunatics, ha? At ito pakinggan natin si Ginoong Lito Banayo na ay talagang sobrang ganda ng kanyang sinasabi patungkol kay Tatay Digong. Hindi na siya nakapagpigil mga kadunatics sa mga nangyayari ngayon. Panoorin. Kita naman natin na lalo nilang kinukutya ang mga Duterte. Lalo nilang sinisiraan ang mga Duterte, lalo na si Vice President Inday Sara. At lalo nilang ginagawa yung ganyan na lahat na lang ay ibinibintang sa nakaraang rehimen. Samantalang alam naman ng taong bayan na mas maganda ang kanilang buhay, mas tahimik ang kanilang kapaligiran, mas mababa ang presyo ng mga pangunahing bilihin nung panahon ni Duterte compared to ngayon. Opo, for sure, malaki ang role ng communications ng Malacanang, ng Palasyo para makabuild ng magandang imahe ang administrasyon, lalong-lalo na ang Pangulo. At sa mahabang panahon po, parang ganito pa rin yung usual na gawi ng communications po nila. Basta mga Duterte, BP Sara, FPRRD, lahat ng mga kaalyado, talagang andun ang puna. Pero nakikita natin kung ano po yung nagiging resulta, lalo na po sa mga rating, Ginoong Lito. Kumbaga, bakit kaya tingin nyo po, hinahayaan lang ito na sa katunayan naman, nakaka-apekto ba ng masama sa imahe ng kabuuang administrasyon, lalong-lalo na sa Pangulo po, lalo na kung kanilang plano is pabanguhin, pagandahin yung imahe ng presidente. Baliktad ka ang nangyayari. Pero alam mo, classic classic textbook communications tool. Yang pag wala ka ng masabing mabuti tungkol sa sarili mo, sabuyan mo ng putik yung iyong kalaban. Yan classic, no? Kung wala kang masabing mabuti na nagagawa ka, di siraan mo yung kalaban. No? Para miski na papano, baka sakaling bumango ka. Kaya lang nakita natin sa napakaraming survey na nagdaan. Puwera yung huling survey ng isang, hindi ko nababanggitin yung pangalan, na talaga namang katawa-tawa pa. Na pinagtatawanan ng buong academic community at lahat ng mga political scientists dito sa ating bansa. Na di umano ay umaangat si Pangulong Marcos sa kanyang approval rating at pati na rin sa trust rating. Yun yung balintuna sa lahat ng mga ibang reputable surveys, no? Na malinaw na siguro ito'y survey na kinomisyon ng palasyo o ng mga kakampi ng palasyo. Pero ay sure naman talaga, basta Okta Research mga kadunatics ay talagang mataas si Bongbong Marcos dyan at mababa si Inday. ibig ko sabihin, nakikita naman natin na lalo nilang kinukutya ang mga Duterte. Lalo nilang sinisiraan ang mga Duterte, lalo na si Vice President Inday Sara. At lalo nilang ginagawa yung ganyan na lahat na lang ay ibinibintang sa nakaraang rehimen. Samantalang alam naman ng taong bayan na mas maganda ang kanilang buhay, mas tahimik ang kanilang kapaligiran, mas mababa ang presyo ng mga pangunahing bilihin nung panahon ni Duterte compared to ngayon. No? So sino maniniwala sa kanila? Kaya ang nangyayari, palubog ng palubog ang approval rating ng kasalukuyang administrasyon. Ewan ko, napakadami namang mga bright boys dyan sa Malacanang. Meron pa nga silang mga consultant na dalawa galing sa Europa, isa galing sa Amerika. Di ba nila nakikita ito? No? Baka naman yung mga consultant nila, consultant din ni Donald Trump na sa ngayon, pinakamababa ang approval rating sa lahat ng Pangulo ng United States mula pa nung nag-umpisa ang survey. No, itong si Donald Trump. Baka ganun din ang pananaw nitong kanilang mga consultant. Kaya ganyan ang kanilang mga pinaggagawa. Opo, tsaka may pahayag pa kasi nag-respond sila sa statement ni Vice President Sara Duterte na lubog na ang bansa sa baha. Dinugtungan naman po ng komunikasyon ng Malacanang na lubog na ang bansa sa baha. Totoo naman, kitang-kita sa Davao City. Kitang-kita naman ng taong bayan kung saan po yung maraming nagrereklamo at maraming mga lugar na binabaha. Yung mga taga Davao City, andun pa rin yung reklamo. Pero
unlike talaga na alam nila na huhupa din, pero yung grabe yung reklamo, hindi naman po doon sa Davao City po, Ginoong Lito, pero yet isinisingit pa rin po itong mga ganitong klaseng pahayag. I think makakadonate sa, to be honestly honest, I think may sira na sa utak itong si Claire Castro. Di ba? Kasi napansin nyo yan noon mga kadonatics, walang magandang nangyari sa panahon ng mga Duterte para sa kanila, para sa kanya. At kay Marcos Jr. naman, lahat ng mga pangyayari ay maganda. Kung may hindi magandang pangyayari mga kadonatics sa administrasyong ito, they always find a way, no, to connect it with the Dutertes. Kaya mga insidenteng ito, galing yan sa mga Duterte. Silang may gawa niyan. So many instances. Kaya mga kadonatics, nasasabi ko ito na sira na talagang utak ni Claire Castro. Siguro bumabatak din yan mga kadonatics, I don't know. Ha? Kasama yung ay nako. Dito po sa Bulacan, ang kanilang puntahan, bayan ng lola ko sa mother side. Ano po? Alam nyo, Admar, just a bit of trivia, no? Yung pinsang buo ng lola ko ay naging mayor ng Malolos, Bulacan noong panahon bago mag-martial law at hanggang sa martial law. Maliit pa akong bata, sinasama kami para mag-distribute ng relief goods dahil nga binabaha ang Malolos. Pero ngayon lang, at ito alam ng mga taga Malolos, taga Hagunoy, taga Paumbong, Kalumpit, na ngayon lang lumalim ang baha ng hanggang leeg. At pagkatapos, 2 linggo na, matapos yung unang pasok ng tag-ulan, baha pa rin hanggang ngayon. Ngayon nga, umaaraw na doon, baha pa din. Sa Mindanao at sa Davao particularly, hindi po ngayon panahon ng tag-ulan. Lumipas na yung panahon ng tag-ulan doon. Tag-araw na po doon. In fact, napakainit ngayon. Doon sa isang lalawigan namin sa Agusan del Norte, saksakan po ng init. Kaya pinatitigil na ang mga eskwela sa pagpasok sa eskwelahan dahil hindi matiis ang init na nahihilo na ang mga bata sa init. Ano po? Kaya mano bang, gaya nga ng sabi ko, ang tingnan nila ay yung nasa paligid nila. No, pati Cavite, pati Quezon City, Manila, lahat bahang-baha pagka konting ulan lamang. No, imbis na magtuturo sila doon sa Davao. Opo, at nakita naman natin yung grabe ang suporta ng mga taga Visayas at Davao. Kung pagbabasahin natin yung mga recent survey ng mga kilalang survey firms, talagang overwhelming. At kung gusto nilang makakuha ng suporta doon, lalong-lalo na sa naging payag po ng Pangulo na meron siyang i-endorso na magpapatuloy sa kanyang nasimulan, imposible naman siguro na hindi siya kukuha or mangungumbinsi doon sa ibang mga lugar outside ng Luzon, Ginong Lito. Bagamat hindi binabanggit ng Pangulong Marcos kung sino, nanghihinayang daw siya sa kanyang mga nagawa, ng mga achievements, lalong-lalo na dito sa paglaban sa korupsyon. Kung isang tao, ibig sabihin niya, si Inday Sara, ang papalit sa kanya, ano po bang achievements meron? Kanina umaga po, Admar, nagpunta sa palengke yung isang kasama namin dito sa bahay. Ito, natutuwa lang ako pakikita ko sa'yo. Itong repolyo na to, hindi ito malaki ito ay medium size lang. 100 piso ito. Paano kakain ang mahirap na pamilya ng gulay? Pagka 100 piso, ang isang medium size na repolyo. Samantala, pag nagpunta ka sa Baguio, at kausap ko lamang ang ilang mga taga Baguio na mga kaibigan ni Mayor Magalong, nabubulok na ang gulay doon dahil sa tag-ulan, dahil sa ulan, dahil wala tayong cold storage facilities na naitatayo simula pa nung panahon na sila'y umupo bilang Pangulo ng Bansa. Hanggang ngayon, drawing pa lang, plano pa lang. Ngayon lang isasaksak sa budget yung mga cold storage. Samantala yung cold storage,
sa teknolohiya ngayon, plug and play na lang. Yan pag umorder ka halimbawa sa Japan, sa Taiwan o sa China, isi-ship dito sa loob ng 2 linggo tapos na yung iyong cold storage kasi parang Lego na lang yan ngayon, no? Bakit hindi nila magawa yon noong pang-umpisa? Ngayon na nakikita nila salantang-salanta ang ating mga maggugulay doon sa Baguio, doon sa Benguet, sa kanila iisipin yung cold storage facility. Saka lang nila isasaksak sa budget. Ang kasalukuyang administrasyon, lalo na yung mga pahayag na epicenter daw ang Davao City sa flood control. Meron pa mga pahayag mismo yung tagapagsalita ng palasyo against pa rin sa Davao City. Yet, meron silang isang cabinet secretary na pinupuri yung yung Mindanao surge. Economy. Ginoong Lito, sa ekonomiya, pagdating sa ekonomiya, ano pong masasabi niyo po rito? Patay. Sino yun? Tanggal yun ba? Sino yung cabinet secretary na yun? Siguradong matatanggal yun. Alam mo, Admar, hindi ko maintindihan itong spokesperson ng Malacanang na si Attorney Claire Castro, no? Kung saan humuhugot ng kanyang mga pinagsasasabi. Kita naman ang lahat ng tao at hindi maipagkakaila na ang talagang epicenter ng flood control disaster ay nasa Central Luzon. Maliban doon, pati sa Metro Manila na tuwing tuwing uulan ng kaunti ay bumabaha ang lahat ng mga karsada. Para ngayon, bigla niya ibalik yung Davao para lamang ipakita yung galit nila sa mga Duterte, yung galit nila kay Inday Sara. Ayan, babanggitin yung ganyan. It has become, ko sa English, ridiculous na no? It has absurd, no? Ang nangyayaring ganitong mga pananalita galing pa man din sa official spokesperson ng ating pamahalaan na si Attorney Claire Castro. Ay, wag nyo nang banggitin yung attorney na yan kasi mukhang di attorney talaga kung magsalita, mga kadonatics. Pang palengke nga talaga. Opo, at parang hindi pa rin sila tumitigil at masyadong allergic pag Duterte at Davao City. Nandun pa rin yung kakibat na sinisiraan pa rin na po. Pero sinasabi rin nila na hands off kami sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ginulita, ano masasabi? Yun nga nakakatawa dito di ba? Laging sinasabi wala kami pakialam dyan, yan ay responsibilidad ng Senado, hindi kami nakikialam. Pero kitang-kita naman ninyo, makita nilang butas o ano man dun sa nangyayari sa impeachment trial, bigla niyang i-exploit. Palagi na lang balik siya ng balik sa Davao City. I wonder, siguro Admar. Wait lang, mga kadonatics. So, totoo naman talaga, ilang beses sinabi ni Bongbong Marcos na kung ako yung tatanungin, ayaw ko na ng impeachment na yan. Wala siyang pakialam daw kuno, mga kadonatics. Pero nung ni-request na buksan yung BIR box ni Inday Sara Duterte, nako! In-approve agad ni Marcos Jr., mga kadonatics. In-approve agad. Nung hindi makorum yung Senado, nagpatawag ng emergency Senate meeting or session itong si Bongbong Marcos para makorum, mga kadonatics, at masimulan na agad ang impeachment case ni Inday Sara Duterte sa pamumuno ni Gatchalian. Nung nakarang araw, mga kadonatics, sinabi ni demonitang Claire Castro ng Palasyo na maliwanag na daw yung ebidensya na ang mastermind ay si VP Sara Duterte. May alam sa lahat ng nangyari sa 125 million pesos. At marami pa yung iba, mga kadonatics. Tapos, sinasabi nila na wala silang pakialam. Hands off sila sa impeachment case. Mga Nako naman talaga, mga kadonatics. Bakit hindi natin imbitahin si Attorney Claire Castro na bumisita naman siya sa Davao? Siya lang mag-isa. At tingnan natin kung Hindi na yan makakabalik. Hindi na yan makakabalik. Kanyang naging warm reception sa Canada ay baka makuha niya rin sa Davao City. Akala ko ba unity team tayo? Akala ko ba lagi nila sinasabi kailangan magkaisa tayo
para sa ikabubuti ng ating bansa, para umanlad ang ating ekonomiya, magkaisa. Pero hanggang sa ngayon, 4 na taong singkad na silang nandyan sa pwesto. Mamalaki pa nila yung unity na salita. Pero binabaliwala nila ang damdamin ng mga tao sa timog ng ating bansa, sa Mindanao, sa Davao, sa Kabisayaan. At parang ito na lamang Malacanang na sentro ng Imperial Manila, ito na lamang ang may silbi dito sa ating bansa. Ganito katindi sila mga kadonatics. One word lang para sa kanila lahat. Lunacy. Mga lunatic yan sila mga kadonatics, not kadonatics. Comment down below, basahin natin yan. Don't forget to like and subscribe. God bless you and palagi. Bye-bye.